Oh, what's up guys? Nagbabalik na naman tayo. Ano ga, kamusta kayo diyan? Ba't kayo napakagalit dun sa best rating? Oh, ayan, lalo kayong mainis. Dito napakagaling ng ating mahal na Pangulo sa mga best rating at ng kanyang mga alipores. Oh guys, ngayon ko lang napagtanto. Kayo ba napagtanto nyo na rin? Bakit sa kaliwat kanan na nagaganap na insertion no, mga pagnanakaw sa budget ng ating bansa ay ang ating mahal na Pangulo ay walang kapalag-palag, walang kaimik-imik guys, kahit na pangita na maliwanag sa dalawang mata natin, sa pandinig natin, walang ang Pangulo, walang man lang masabi na ay tigil nyo yan, ganyan-ganyan. Kaya pala itong pinsan niya na si Kim Jong-un ng Pinas talagang todo ang pagpapabango, tuloy ang pamimigay. O hala, para magkaintindihan tayo, Mr. Ted Pailon, pasok! Pakinggan natin. Pag nagkataon, sige, Ted. Paano mo nga naman masasabi sa mga taga-gobyerno na huwag kayong magnanakaw sa pera ng bayan kung ikaw mismo at ang pamilya nyo ay hinahabol pa rin ng gobyerno para mabawi ang mga sinasabing nakaw niyong yaman. Tapos, Sos Mariusip nagarapon, tinamaan talaga ng lintik guys. Ay paano nga ba naman masisitan nito ni Mr. President, yung kanyang pinsan na si Kim Jong-un? Ay ikaw pala mismo ay hinahabol ng ating gobyerno dahil sa inyong mga aligasyon at kaso na hanggang ngayon hindi pa natatapos yan guys, sa sobrang tagal na. Ay paano gayan? Mismo ng ating presidente ang hinahabol ng ating gobyerno dahil dun sa mga sinasabing nakaw na yaman. Ay talagang magwawaldas guys. Talagang hahayaan niya guys na maubos ang kaban ng ating bayan. Ito pa guys. Nako, sa dami natin guys na pwede na mailabas dito, no? At saka kung gusto niyo guys na mapanood yung buo na video natin at marami kayong malaman pa, ay puntahan niyo yung YouTube natin guys. Nandyan sa link ng ating ng ating TikTok. At yung mga nanonood dito sa TikTok, follow niyo yung ating TikTok. Ito pa guys, panoorin natin kung ito ba'y tama pinagagawa nito ni Kim Jong-un. Kayo po, pasok Kim Jong-un. Makapanggap kayo ng 5,000 pesos cash! At 5 kilong pulas! Guys, tama yan, tanggapin natin yung pinamimigay na yan dahil, nako, ito pang nasa Batangas. Ay talagang walang Diyo, talagang nilabag na ng husto nito ang batas guys. Yan guys ay form of graft and corruption. Yung mga politiko guys na ganyan ang mga padali, form of graft of corrupt and corruption yan. Ngayon, kung ako ay mali dito at may nanonood dito mga abogado at may alam sa batas, ay tama nyo na lang ako paki-message na lang ako or paki-comment na lang dyan kung ako ba ay tama o mali. Pagsahaba nung batas guys na ng about dyan sa graft and corruption ay binasa ko talaga ng maigi yun. At siguro naman ay aking naintindihan. Ito palang mga ganito guys na ginagawa ng mga politiko na ganyan, pamimigay ng mga pera, yung magpapatayo ka ng mga building na yan katulad sa Batangas, ay form of graft and corruption pala yan. Ay wag tayong magtaka guys kung bakit ang ating budget ay nauubos at ang ating ginto ay binibenta. Ito pa, ang sabi nitong mga magagaling, yung mga magagaling yun daw paglabas ng 25 tons ng gold reserve Kaya nga tinawag na gold reserve, ibig sabihin reserba natin yan, bakit mo ibebenta? Ang sabi nila ay daw yon, strategy para dahil bibili daw ang bansa natin ng murang halaga ng ginto pag bumababa ang ginto, at pagka tumaas ang value ng ginto, ibebenta ng pamahalaan. Para daw mayroong income. Tinawag mo pang reserve gold yan. Kung yan ibebenta mo rin. Reserve ang asset ng bansa natin, backup na yan ang nagba-backup ng ekonomiya natin at ng pera natin, ngayon ilalabas mo. Para hindi tayo guys dito magkamali, magtanong tayo sa attorney. Pasok attorney Panelo.
Oo, Sir, makinig ano tayo. po masasabi nyo na napapabalita ngayon na nagbebenta ng halos 25 tons of gold galing Bangko Sentral ng Pilipinas? Unang-una, hindi ko alam kung totoo yung balitang yan. Dahil hindi ko pa namabasa sa dyaryo yan. Kaya nga. Pangalawa, pagpalagay na natin totoo. Teka muna. Galingan mo, Atty. Panelo. Gold reserve. Baka tayo sala dito. Gold reserve. Yan kaya nga tinawag na gold reserve. Reserva yan. Baka ma. Nagkagamitin lang natin kung kailangan. Kung wala na tayong pera. Para hindi tayo bangkrote, masira ang ekonomiya natin. O kung nagbibenta kayo, ibig sabihin, may problema tayo. Talagang malaki. Oh, ayan guys. Narinig natin guys doon sa mas magaling. Tayo ay naggagaling-galingan lang dito tama yung sinabi na Atty. Panelo. Di ba common sense naman? Ay reserve ba ng ating bansa? Reserve ba na nga kaya nga reserve bakit mo ibibenta? So kung yan man na totoo at pero talagang may lumabas na rin, ka-check niyo yung update doon ng ating central bank na talagang nabawasan guys ang ginto ng ating Pilipinas. Ibig sabihin guys, ay talagang wala tayong pera guys. Wala nang pera ang ating gobyerno kaya na nagbebenta ng ginto. Ay lalo pa ngayon mataas ang bentahan ng ginto guys. So malaking value ng pera guys yung 20 tons of gold na binenta nila. Ay ngayon naman ang tanong, isang kaya yung gagamitin At ang nakakapagtaka pa guys, bakit itong PR may tinatawag kasi guys na PR yung sa Pangulo, 'di ba? Lumalabas lang ang Pangulo guys pagka mga good news, 'di ba? Yung mag-inauguration ng halimbawa may natapos na proyekto katulad nung train o yung basta kung ano pa man natapos, nalabas ang Pangulo. Pagka naman mga disaster guys ang nalabas si Romualdez o kung sino pa man. Kasi dalawang klase yan, yung PR, may tinatawag na PR. Hindi ko na i-elaborate sa inyo guys kung ano yung PR na yan. Check nyo lang guys sa website nila para mas lalo tayong maging knowledgeable. Sabi nga ng batas, di ba? Ignorance of the law, excuse no one. So tayo ay magbasa-basa guys ng batas para tayo ay hindi aanga-anga dito, hindi lang yung tayo ay sabi dito ng kung ano-ano at talagang parinigan na lang ang nangyayari. Ito pa guys ang malala. Ngayon ay may dispute tayo dyan na nangyayari sa West Philippine Sea. Ako ay bilib ng konti dito kay Jinggoy Estrada. Okay, para hindi tayo guys haka-haka lang dito na tinapyasan ng budget ang ating mga AFP. Alam nyo gayong tinapyas na budget ng para dyan sa modernization ng ating mga AFP. Ay di kay yan ay malinaw na guys na talagang ang pera ng bansa natin ay talagang nauubos. Ay katulad na lang yan guys, meron tayong dispute claim dyan sa West Philippine Sea. Tapos tinatapyasan nyo pa yung modernization ng ating mga Navy, AFP. Paano tayo gagalingin nito? Paano natin may paglalaban yung ating dispute diyan? Katulad niyan, guys. Yung ating mga barko diyan na puro mga nasisira na dahil sa pangharas ng China. Tapos tatapyasan nyo pa. Baka tayo ay nagkakamali, guys. Pakinggan natin tong balita na to at nang magkaintindihan, baka sabihin tayo puro fake news. Pasok. Ng ilang senador na bigyang prioridad ang AFP Modernization Program sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Malaking bahagi ng pondo para rito ang tinapyas sa ilalim ng 2025 budget ng Department of National Defense. Ngayon nyo sabihin na talagang napakagaling ng gobyerno na to. Tinalo pa siya ng Prime Minister ng Japan. Hindi sa posisyon. Siya pa mismo nagpa-press conference para sa kanyang pagbaba dahil ang iniisip niya ay para sa kapakanan ng kanilang bansa. While na itong sa atin guys, malinaw na ang nangyayari na talagang parang hindi kayang gampanan ng gobyerno na to ang responsibilidad nila. Isipin mo, yung ating mga tagapagtanggol, tatapyasan mo ng budget. Paano ka ngayon makakapag-claim dyan ni wala nga kakayanan yung ating gobyerno, tapos anong lakas mo pa na magyabang na wala tayong ipamimigay na
na mga part ng ating bansa. O katulad na lang guys ng ating Skoda Shoal. O di ba yung isang barko natin diyan naka-station. O nagbabantay diyan at diyan din nanggagaling yung mabilis na response para dun sa Scarborough Shoal. O ay ngayon di pinalis yon. Umalis, umuwi at gawa nga ng nahaharas. O paano na tayo? Ganyan ang sinasabi nyo na napakagaling ng governance, binibigyan nyo pa ng napakataas na rating, na kahit alam ng maraming Pilipino, na talaga namang bagsak doon kayo mag-survey sa mga kalsada. Sa dami ng problema na nangyayari, tumataas. Yun nga sardinas. Guys, yung sardinas gustong magtaas ng kumpanya ng gawaan ng sardines na 3 piso. O edi yung sinasabi ng NEDA na 21 pesos pasok sa budget meal o pasok sa isang pagkain. Sinong niloko ninyo? Tinapay ngayon tumaas na rin. O paano gayan? Anong mangyayari guys kung ganyan ang ganyan at patuloy pa rin ang ganyang kawalang yan ang nangyayari dyan sa Pilipinas, dyan sa ating bansa? Kawawa tayong mga Pilipino, kawawa yung mga mahihirap na hanggang ngayon lalong humihirap. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte ay mahirap, ay lalo ngayon daw guys ay naghihirap. Hindi ako may sabi niyan. Ang nagsabi niyan ay yung mga ini-interview sa kalsada. Yan ba hindi nakikita ng ating pamahalaan? Hindi ba nakikita nitong NEDA na nagsusurvey-survey na to na na talagang grabe ang hirap ngayon at balik na naman ang mga krimen, korupsyon. Diyan yung matindi guys, yung korupsyon na yan. Yan ang nagpapahirap sa bansa natin. Kaya dapat yung mga dipunggol na yan, mawala yan dyan sa gobyerno. Lalo na yung mga nagsasabing pababain yung Vice President. Kayo nga ay mga nakaupo lang diyan. Ginagastos ninyo yung pera ng taong bayan sa dami ninyong hearing, mga linti kayo. Yung kaba ng bayan ang ginagastos nyo dyan sa mga hearing ninyo. Na while lang pinag-aaksayahan ninyo ay yung dumating dyan si Vice President sa dyan sa inyong mga palabas na yan. Sipin mo, pagkain ninyo kung gaano kalaki ang ginagastos nyo dyan sa bawat hearing ninyo. Pagkain ninyo, siyempre, maghapon kayo dyan sa tagal ng inyong inaabot kayo dyan ng 11 hours sa mga hearing ninyo Pagkain ninyo, siyempre may drinks pa yan dyan, may merienda. Kayo no galing yon. Huwag nyo sabihin sa inyong bulsa yon. Sa bulsa ng taong bayan yun galing. Ito pa, yung electric bill nyan, imposibleng yun sa inyo din bulsa manggagaling. Kaya nga may mga opisina sa inyo, sa dami ng magagandang pinapasa na batas ng ibang mga kongresista at saka ng ibang senador. Ang gagawin nyo, didinigin nyo dyan sa Congress. Pagugulungin ninyo yung mga pagtatanong, plenary, ganyan. Tapos bandang huli, hindi nyo ipapasa. Di kayo nagsayang lang kayo ng pera ng taong bayan. Ito sa akin sinasabi, pawang katotohanan lang guys, kasi nakakasama ng loob. Abay tayo nagbabayad ng tax, nagbabayad tayo ng buwis. Tapos ang mga nakaupo dyan sa gobyerno, ganyan ang ginagawa. Sino hindi magagalit? 'Di ba? Siya, tama na guys. Medyo na high blood tayo. Dudugtungan na lang natin 'to. Salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating channel, i-share niyo yung ating video nang mas makarating dito sa mga tulonggis na to yung ating hinanaing guys. Dito lang natin mailabas sa social media kasi hindi naman tayo marinig ng mga yan. Hindi tayo mapapakinggan ng mga yan kasi yung mga yan bingi, Bingi ang mga yan kasi pare-pareho silang nakikinabang sa pera natin.